Magandang hapon po. May iba tayo. Sports muna tayo. Kasi sumisikat ang Pilipino sa larangan ng tennis. Wala naman tayong kasikatan makukuha sa ating pamahalaan. Dito lang tayo kukuha sa ating kababayan. Na si Alex Iyala. Maganda na, magaling pa. So ito po. Bago yan, patugtugin muna natin ang tinatawag. Don't go in labas because there's emergency. Because there's bagyo, okay? Okay. Okay. Baguio. Okay. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Toto kasing tirador, toto kasing tirador, kakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Toto kasing tirador, toto kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Huwag nang hindi sa mandarambong walang pwesto para sa sumisip-sip. Kapag ang hustisya ang pinag-uusapan, siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala, may salubong na paninindigan niya. Toto kasing tirador, toto kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakim na buwaya. Toto kasing tirador, toto kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Hindi lahat ng malakas ay tama, hindi lahat ng tahimik ay duwag. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, siya ang unang humaharap. Toto kasing tirador, toto kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakim na buwaya. Toto kasing tirador, toto kasing tirador, sa taong bayan nagkatayo hanggang Yeah! ang paninindigan. Okay. Palitan natin yan. Sara,
wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay, ladies and gentlemen. Pag-usapan po natin ang tinatawag na TRO na nilabas ng Pasig RTC. Ang nangyari kasi, naglabas ng wage order ang NCR board para sa dagdag na 85 pesos sa sahod lang ka. Ako, Nilon Mercado Reyes, ako po ay meron din akong empleyado. Katulong. Ang tanong, kasama pa katulong sa increase? Hindi. Iba yung katulong eh. Pero inaalagaan ko naman katulong ko. Sinasagot ko mga iba. So anyway, ang labor code kasi, hindi naman yan, ang problema natin yan, masakit na katotohanan po ay may karapatan din ang mga employer na dumulog sa korte. Halimbawa, sinasabi ng mga employer na hindi nila kaya yung increase na iniutos. May karapatan sila na dumulog sa korte. So ngayon, anong solusyon? Ang solusyon dyan, dapat yung mga labor union ay file sila sumali sila sa korte sa RTC ng Pasig at ikontrahin nila yung TRO at mag-motion sila na tanggalin ng TRO. Yan lang. Pwede na yan pag matanggal TRO. Ngayon, kung ang grad na kasi ng ang kumasok kasi mga employer eh. So, kung mga employer ang kumasok, ang pinaka-problema natin dyan ay siyempre tinitingnan din ng batas yung kanilang karapatan bilang mga employer. Pero patas naman, so ang labanan yan kung sinong tama. So dapat mga labor yun, pero pwede rin sumali ang ikaw Nilon, kung gusto mo sumali, pwede kang sumali para ikontrahin mo. Pero better yet kasi ang labor union ay marami ang mga kanilang puwersa pagdating sa pera. So tatanungin ko, does a court in Pasig City RTC have power to issue TRO versus wage order? Wage order. Yan, tingnan natin kung ano ito. Kung ako talangin mo, ay karapatan din ng mga employer. So the best nilon ay mag-coordinate kayo sa inyong labor union, mga leaders ninyo. At mag-file sila, ipakita ninyo na medyo ang nakalagay sa batas po sa Republic Act, sa Labor Code, Republic Act 6727, bagong batas ito ng Labor Code. Yung wage increase ay binabalan ang
pagpalabas ng TRO by any court kay tribunal, other entity against any proceedings before the commission or the regional boards. So ngayon, ganito ay ang tanong, lumampas ba sa kanilang kapangyarihan ang RTC Pasig dahil sa nagpalabas sila ng TRO? Yan ang tanong ngayon. Alam mo, yung batas na nagbabawal sa pagpalabas ng TRO ay sa totoo lang, malakas ang chance ng mga labor leader. At gamitin lang ang batas na yan, ipatunaw nila. Mag-file kayo ng motion, mag-join kayo as movement para matanggal ng TRO. Nasa batas po siya ng labor code na hindi pwede kontrahin sa RA 6727. Article 126 din ng Labor Code. Article 126. Okay? So, problema na ng yan, ng mga labor leader at saka mga labor unions. Okay? So, advisean nyo lang inyong labor leader ni Lon Mercado Reyes na mag-sampa kayo, mag-join kayo. Ang tawag namin dyan ay to intervene. Join kayo sa korte na sasali kayo kasi apektado kayo. Okay? So, dito tayo sa kay Alex Ayala ngayon. Alam mo, marami kapalpakan sa ating pamahalaan ngayon. Ang papaganda yung ating mga pambato doon sa ibang bansa. Kagaya nito ni Alex Ayala. So, pasalamat tayo, mayroong Alex Ayala. So, tinalo po ni Alex Ayala ang world number 10. No? Kanina. So, kung natalo niya, aakyat na siya ngayon sa semifinals. Si Madam Osaka ang kalabanin niya. So, kung manalo siya, in-route mag-championship na siya. Ito po yung ano ni Kwan. I-share natin. Hiramin lang natin ito kay Mr. Ginulat ang Mundo. Ha? Of 2026. Nanggaw, punong-puno yung stadium. Punong-puno kapag si Alex Ayala naglalaro. Hindi na ito simpleng upset at lalong hindi na ito samba. Grace. Alexandra Ayala has done it again. Sa quarterfinals ng WTA 500 Mubadala DC Open, pinabagsak ng Filipina star ang tournament number 2 seed at world number 10 na si Elina Svitolina sa straight sets, 6-3, 6-4 para sumampa sa semifinals sa Washington. Bago ang laban, sinabi ni Svitolina na ibang surface, ibang bansa at panibagong challenge ito kumpara sa una nilang pagkikita sa Berlin. Pero pareho pa rin ang naging sagot ni Alex, matapang na return game, agresibong baseline pressure at composure sa mahahalagang puntos. Sa Berlin, 6-3, 6-4 din ang naging panalo ni Alex laban sa Ukrainian veteran. Ngayon, inulit niya ang eksaktong score sa hardcourt. Ibig sabihin, hindi lang swak sa grass ang laro ni Alex laban kay Svitolina. Kaya niya rin itong ipatupad sa mas mabilis at mas direktang palitan sa Washington. Nakagawa si Alex ng 16 breakpoint opportunities at 6 ang kanyang na-convert. Nakakuha rin siya ng 42 receiving points kumpara sa 25 ni Svitolina. Another big win. Another big performance from Alex Ayala. At nanalo sa kabuuang 71 points laban sa 64. Kahit 4 ang aces ng Ukrainian kumpara sa isa ni Alex, 5 double faults naman ang naging malaking problema ni Svitolina. Hindi perpekto ang serbisyo ni Alex, pero sa return at pressure points, siya tunay na nanalo. At mas lalo pang iinit ang Washington. Sa semifinals, nakatakdang harapin ni Alex ang 4-time Grand Slam champion Naomi Osaka na bumangon para talunin si Elisabetta Cocciaretto, 4-6, 6-4, 6-3. Ito na ang laban na kayang humatak ng buong mundo. Alex Ayala versus Naomi Osaka para sa puwesto sa WTA 500 final. Bago pa man magsimula ang laban, malinaw na hindi ito ordinaryong quarterfinal. Nasa kabilang side si Elina Svitolina, isang veteranang dating world number 3, tournament second seed at official na world number 10 bago ang kanilang paghaharap. Galing din siya sa panalong 7-6, 4, 6-4 laban kay Polina Kudermetova.
Sinabi ni Svitolina pagkatapos ng laban na ang Washington rematch ay bagong challenge dahil ibang surface, bansa at syudad na ito. May punto siya. Ang unang pagkatalo niya kay Alex ay nangyari sa damuhan ng Berlin, kung saan tinalo siya ng Filipina, 6-3, 6-4. Ngunit ang nakagulat, pagdating sa hardcourt ng Washington, parang dinala ni Alex ang parehong blueprint at muli niyang ipinataw ang eksaktong scoreline. Sa opening set, hindi hinintay ni Alex na magkaroon ng rhythm ang Ukrainian. Ang malinaw sa 6-3 score ay si Alex ang mas mabilis makahanap ng separation at siya ang mas madalas magdikta sa return games. Hindi niya kinailangang daanin sa napakaraming aces ang laban. Isa lang ang ace niya ayon sa scorecard, kumpara sa 4 ni Svitolina. Pero mas mahalaga ang ginawa niya pagkatapos bumalik ang bola. Patuloy niyang pinahaba ang service games ng kalaban. Pinilit si Svitolina na maglaro ng extra shot at paulit-ulit na lumikha ng breakpoint chances. Dito lumitaw ang pinakamalaking sandata ni Alex, ang kanyang return pressure. Sa buong laban, umabot siya sa 16 breakpoint opportunities at 6 ang na-convert. Yun. Magaling pala tayo. Hindi lahat ay nasungkit, ngunit ang dami ng pagkakataong iyon ang nagsasabi kung gaano kadalas niyang inilagay sa alanganin ang serbisyo ni Svitolina. Sa kabilang panig, 3 sa 9 na breakpoints ang na-convert ng Ukrainian. Kaya kahit nakabawi si Svitolina sa ilang service games ni Alex, hindi niya tuluyang nabawi ang momentum dahil bumabalik agad ang Pilipinas sa susunod na return game. May kahinaan ding kailangang aminin sa performance ni Alex. Ayon sa scorecard, 28% lamang ng kanyang second serve points ang napanalunan. Delikado yon laban sa isang experienced returner. Ngunit pinawi ni Alex sa first serve kung saan nakapasok siya ng 63% at nanalo sa 71% ng mga puntos kapag pumasok ang unang serbisyo. Yan ang dahilan kung bakit hindi tuluyang naagaw ni Svitolina ang kontrol. Kapag kailangan ni Alex ng mas matibay na opening ball, mas madalas gumana ang kanyang first serve. Sa second set, mas naging mahalaga ang composure. Hindi basta sumusuko si Svitolina. Kilala siya sa kakayahang bumalik sa mga laban at mismong WTA preview ang naglarawan sa kanya bilang naghahanap ng confidence mula sa unang Washington win niya. Ngunit sa halip na mataranta, pinanatili ni Alex ang pressure hanggang makuha ang 6-4 finish. Ang 5 double faults ni Svitolina ay patunay na nakapasok sa kanyang isip ang agresibong return positioning at walang tigil na banta ni Alex. Hindi sapat na may pasok lang ang bola. Kailangan niyang makagawa agad ng dekalidad na first strike dahil handang sumugod si Alex sa maikling second serve. Sa dulo, 42 receiving points ang napanalunan ni Alex kumpara sa 25 ni Svitolina. Iyon ang pinakamalinaw na kuwento ng laban. Hindi ito nanalo sa lakas ng serve. Nanalo ito sa pagbasa, teaming, footwork at tapang na umatake sa serbisyo ng isang top 10. Nakakuha si Alex ng 71 total points laban sa 64 at ang 7 puntos na pagitan ang naging sapat upang gawing 2 set lamang ang quarterfinal. At tandaan, ito na ang ikalawang sunod na pagkatalo ni Svitolina kay Alex sa kanilang singles head-to-head. Parehong 6-3, 6-4, ngunit sa magkaibang surface. Yan ang dahilan kung bakit mas mabigat ang panalong ito. Hindi na pwedeng sabihing nagkataon lamang sa Berlin. Sa Washington hardcourt, pinatunayan ni Alex na ang kanyang laro, lalo na ang return, left-handed angles at mabilis na pagkuha ng bola. Ay talagang mahirap pasahin para kay Svitolina. Ngayon, mas malaki na ang tanong, hanggang saan kayang dalhin ni Alex ang run na ito? Ang sagot ay agad nating malalaman dahil si Naomi Osaka ang naghihintay sa semifinals. Bumangon ang Japanese superstar mula sa 1-set deficit upang talunin si Elisabetta Cocciaretto, 4-6, 6-4, 6-3. Ayon sa match report, ito ang unang Washington semifinal ni Osaka. Ang ikalawang semifinal niya na yung season at ika-20 career semifinal niya sa hard courts. Nanalo na rin siya sa 10 sa huli niyang 12 matches. Kaya hindi ito simpleng follow-up match para kay Alex. Isa itong bagong level ng pagsusulit laban sa isang 4-time Grand Slam champion na may isa sa pinakamabibigat na serve at first strike combinations sa women's tennis. Pero may dahilan para maniwala ang Pilipinas. Una, hindi dumaan si Alex sa madaling draw. Sa Washington debut niya, bumangon siya mula sa isang set at breakdown upang talunin ang Olympic champion na si Zheng Qinwen, 4-6, 6-4, 6-1. Pagkatapos, pinaalis niya ang defending champion na si Leylah Fernandez, 6-2, 7-6-1, kahit nanggaling siya sa 1-5 deficit sa second set. Ngayon naman, tinalo niya ang number 2 seed na si Svitolina sa straight sets. 3 magkakaibang problema ang hinarap niya: power, counterpunching, at veteran consistency. 3 beses din siyang nakahanap ng sagot. Ang Washington run na ito ay hindi gawa ng isang lucky bracket. Pinuwi ito sa sunod-sunod na statement wins laban sa mga champion at established stars.
Ikalawa, may malaking reward na kasama ang semifinal berth. Sa official tournament breakdown ng WTA, ang pag-abot sa semifinals ay may 195 ranking points at $90,900 na prize money. Ang finalist ay makakakuha ng 325 points at $155, habang 500 points at $252 ang para sa champion. Hindi lamang tropeo ang nakataya rito. Bawat panalo ay pwedeng magpatatag sa top 30 position ni Alex, magpalakas sa kanyang seeding prospects sa mga susunod na torneo, at magdagdag ng momentum bago ang mas malalaking North American hardcourt events at US Open. Kaya hindi pa tapos ang kuwento. Ang panalo kay Svitolina ay hindi final destination. Isa itong malakas na mensahe. Alexandra Ayala is no longer merely knocking on the door of the elite. Binubuksan na niya ito. At sa susunod na laban, isang global superstar ang haharang, Naomi Osaka. Kapag malampasan din niya ito, ang buong tennis world ay hindi na lamang mapapahanga. Mapipilitan na silang tanggapin na ang Filipina star ay tunay ng kabilang sa mga seryosong banta sa pinakamalalaking torneo. But now she's starting to walk down the phalanx, and I've really never seen anything like this. And right on cue, she arrives. Listen to this. Alex, good evening. We're live on the air already. She won already. She did go. Hi. Hi. Congratulations Thank on you. a 6-3, 6-4 win over Alina Svitolina. How was your night at the office? It was tough. It was tough, but good. I'm really happy. I had fun out there. I think it was a great battle, so I'm really happy. So the match started out with 5 straight breaks of serve, which is a little unusual, but you're such a confident returner that it occurred to me as I was watching you, you got your serve broken a couple times and you seemed no sweat. I'll just break her again the next time out. Is that your mindset when a match gets going like that? Yeah, I think, of course, you want to hold your serve. Right. And I do my best to hold my serve. But if it doesn't happen, I think each game is an opportunity. I just try to do my best in each opportunity that I have, which is each point. So, yeah. That was your 12th career match against a top 10 opponent. You're now 8-4 in those 12 matches. How is it that at such a young age, with such little experience, relatively speaking, that you're able to summon your best tennis when you play the best players in the world? Training, Yeah. preparation, Practice. a good mentality, a will to win, a will to endure, and try to find solutions. I mean, that's what I strive for. I can't say that I'm perfect at it. Definitely far from perfect, but that's what I strive to be. Mark Petchey Uy, maganda yan and Andrea Petkovic were calling the match for Tennis Channel, and they were trying to sum up what your game style is. And they mentioned a couple different things, taking the ball early, going down the line a lot, obviously a lot of hustle and great returns. If you had to sum up what Alex Ayala tennis is, how would you describe it? I would say brave. I'd say brave, flexible. I try to be a more versatile player. That's one of the things I've been working on, is to have kind of different solutions and try to be patient. And I try not to be a one-dimensional player. Mhm. That's something I'm working on, but we'll see. Yeah. This was your first DC night crowd. How'd they treat you tonight? Okay. Amazing. I feel so loved. The atmosphere out there was electric. It was super fun, super intense. Definitely added to that intense feeling. So really fun. Wait, this is happening. This is not new, this kind of crowd reaction for you. But as I continue to talk to you at the end of these matches, you seem genuinely, I don't know if surprised, but you seem genuinely taken by the fact that this keeps happening for you, and genuinely grateful. Is that the way you feel when this reaction overtakes you? Of course, everything is very genuine, and when you feel this much love, it's hard to get used to, and it's kind of, it always brings a new sentiment, always brings a new type of feeling, and every match is different. So every match is Anyway, narinig naman natin na ngayon si Alex Ayala. Napakagaling na bata ito, maganda pa. Parang siya ngayon ang sensation. Siya ngayon ang nagbibigay ng karangalan sa Pilipinas kahit na tayo ay nasadlak sa
tinatawag na pagnanakaw, ating gobyerno. So magandang hapon po, Tekla 65. Hanggang dito na lang po, no? Pwede naman siguro tayo mag-play pa ng ibang play niya. Pero baka ano tayo, ito na muna tayo. Maraming salamat po. Ako, babalik ako. May ibang bablog naman tayo. Yung pera. Ang pera ng bayan. Manamaki ng utang langga. 19.1 trillion na tayo ngayon. Grabing BBM. Isusunod ko. Makinig kayo. Balik kayo.